Maligayang pagbisita sa aking munting channel kaibigan. Halina at ating talakayin ang storya ng magkapatid na susubuki ng isang ahas na babae na nagbalat kayo bilang tao. Hanggang saan nga ba ang kaya nilang gawin makamit lang nila ang inaasam na ligaya? Handa ka bang pumatay ng kapatid pero ang kapalit nito ay ligaya kay Eva? Halina at ating alamin ang malagim na storya ng buhay ng ating tatalakayin ngayon. So without further ado, let's go to the video. Sa huling pagkakataon gustong makita pa ni Feli ang matagal ng pinaghirapan nilang ipundar ng mag-asawa ang sakahan na kanilang pangkabuhayan ngayon, ngunit si Feli ay mayroon ng malalang karamdaman na naging dahilan ng taning ng kanyang buhay ng 2 buwan na lamang, kaya bago pa siya tuluyang mawala gusto niya munang makitang maayos ang kanyang pamilya. Malapit sa puso ni Feli ang bunso niyang anak na si Roland kaya labis na mahal nila ang bawat isa. Ang panganay na anak naman ni Feli na si Conrad ay siyang nagsisilbing kanang kamay ng kanilang ama na si Dante. Habang sa gawaing bahay naman nakatoka ang asawa ni Conrad na si Sol, subalit gusto na sanang magpakasal ni Sol kay Conrad ngunit ang trabaho na ginagawa nila ay napupunta lamang sa kanilang bahay. Subalit nagpasya si Dante na kumuha ng nurse na siyang mag-aalaga raw kay Feli hanggat buhay pa ito. Nang makita ni Sol ang nurse na si Alice tila iba ang pakiramdam nito sa kilos ng dalawa ngunit pinagsawalang bahala niya na lang iyon. Nang makita ni Feli ang nurse na si Alice at ang sinabi dito ni Dante ay anak raw ng kanyang kumpare na kailan lang namatay, magaan naman agad ang loob ni Feli kay Alice at sinabihan pa niya ito na bagay raw sila ng anak niyang si Roland. Hindi pa naman nakikita ng magkapatid ang nurse na dinala ng kanilang ama kaya nagbibiruan ito na baka raw maganda at sexy na pwedeng diskartehan. Nang dumating doon si Dante pabirong sabi agad ni Roland sa kanyang ama na single raw ba si Alice at kung pwedeng ligawan. Kinagabihan nakilala na rin naman ng magkapatid ang nurse na si Alice ngunit nagmamadali rin itong inihatid ni Dante para umuwi. Subalit ang hindi nila alam na ang kanilang padre de pamilya ay matutuklasan na kalaguyo pala nito si Nurse Alice. Si Dante rin ang pasikretong nagpapaaral kay Alice kapalit ng panandaliang ligaya. Sa pag-uwi naman ni Dante kinausap ito ni Feli at sinabing kapag nawala na raw ito pwede na muling mag-asawa ng iba si Dante. Ang hindi niya alam na si Dante ay mayroon na palang inaariba na iba. Subalit sa gabi ring iyon ay tuluyan ng pumanaw si Feli. At sa nangyaring iyon ang labis na nasaktan ay ang bunso niyang si Roland. Ngunit naroon din si Alice na bakas sa mukha nito ang labis na lungkot pero ang totoo tila nagtagumpay na ito dahil masosolo niya na si Dante. Subalit 3 araw pa lang ang nakalipas nang may libing si Feli at magugulat ang magkapatid na binahay na pala ni Dante si Alice. Bagaman masama ang loob ni Conrad sa ginawa ng kanyang ama ngunit wala rin itong magawa dahil si Dante pa rin ang bumubuhay sa kanila. Kaya para mawala ang inis nito ginawa ni Sol na tulungan ito sa pamamagitan ng matinding romansa. Kinabukasan naisip naman ni Roland na pakialaman ang mga gamit ni Dante na tila ba mayroon itong balak, maging ang panty ni Alice na naroon ay sinuot niya rin ito sa kanyang mukha na para bang isang buang. Ngunit nang marinig nito na may tao sa labas kaya mabilis rin itong umalis ng kwarto. Nang saktong naroon si Alice at nagbabalak na maligo pa sikreto naman itong sinundan ni Roland para bosohan. May isang beses na binigyan ng pagkain ni Alice ang magkapatid habang sila ay nasa kiskisan, ngunit sinabihan ito ni Conrad na huwag na raw itong muling pupunta doon dahil nahihiya na siya sa mga sinasabi ng mga tao. Pinagtanggol naman ni Roland si Alice sa ginawa ng kuya niya, subalit ginawa lang daw iyon ni Conrad sa dahilang pinagtatawanan na sila ng mga tao dahil nag-asawang ang muli ng bata pa ang kanilang ama. Kinagabihan umuwi naman ng lasing si Conrad at nagalit ito sa kanyang ama dahil hindi na raw nila nirespeto ang pasyam ng kanilang ina. Sambit naman ni Dante na dapat daw ay galangin nito si Alice dahil asawa niya na ito at may karapatan din silang lumigaya. Kung ayaw raw tanggapin iyon ni Conrad mas mabuting umalis na lang ito sa bahay nila. Sa tuluyan na pananatili doon ni Alice tila walang magawa ang magkapatid kundi tanggapin na lang ang sitwasyon nila ngayon, nang minsang pumasyal ang magkapatid sa puntod ng kanilang ina at napag-alaman ni Conrad na matagal na palang karelasyon ni Dante si Alice. Kaya napag-isipan ng dalawa na akitin si Alice upang ipakita sa kanilang ama na nagkamali ito na pinili niya si Alice. Ako nang bahala. Magluto ka na eh. Oy, Rolando! Tay, pasensya na, nakahulog ko yung pinggan eh. Tapusin mo na yan, Alice. Sa unang araw naman ng trabaho ni Sol bilang sales lady tila itong Dante ay mayroong kakaibang tingin sa kanya. Nanghihiram sana ng susi ng sasakyan si Conrad sa kanyang ama ngunit sinabihan siya nito na magtipid raw muna sila ngayon dahil mahina ang kiskisan nila ngayon. Sambit pa nito na mag-jeep na lang daw si Sol dahil malapit lang naman.
Dahil doon labis na nagalit si Conrad at si Alice ang kanyang pinagbuntunan ng sama ng loob. Habang nag-iinuman naman ang magkapatid, napaisip si Conrad na baka raw nilason ni Alice ang kanilang ina para mabilis itong mamatay. Ang hindi alam ng dalawa na naroon pala si Alice at pasikretong pinakikinggan lang sila. May isang beses na umuwi si Conrad at nakita nito si Alice na mag-isa lang sa bahay nila, kaya agad na itong sinunggaban ni Conrad. Sa una tila ayaw pa ni Alice, ngunit bumigay rin ito at doon na naganap ang matinding bakbakan. Sa hindi inaasahan, bigla rin namang dumating doon si Roland at nang makita niya ang dalawa sa ganoong sitwasyon, labis itong nagalit sa kanyang kuya. Sambit naman ni Conrad na mabagal daw kasi dumiskarte si Roland, kaya siya na ang gumawa. Sa pag-uwi naman ni Sol, nadatnan nito si Dante na mag-isang nag-iinom. Kasabay noon papasok na rin si Alice, kaya mag-isa niya lang raw munang matutulog. Nakita naman ni Sol si Conrad na tila pagod at inaya niya sanang kumain. Ngunit siya na lang raw muna kumain dahil inaantok na siya. Subalit habang nag-aasikaso ng pagkain si Sol at sa hindi inaasahan na bigla itong pagtatangka ang halayin ni Dante. Buti na lang narinig ni Roland ang pagsigaw ni Sol, kaya hindi natuloy ang masamang balak ni Dante. Paliwanag naman ni Dante na nakainom lang daw siya kaya hindi niya alam ang ginagawa. Sinabihan ni Roland si Sol na huwag na raw itong magsumbong kay Conrad para hindi na lumaki pa ang gulo. Subalit may isang beses na nakipag-inuman si Dante sa kanyang pinsan at darating doon si Roland na tila may masamang balita. Mabilis na umuwi ang tatlo dahil sinabi ni Roland sa kanyang ama na si kuya niya raw at si Alice ay kasalukuyang nagbobombahan. Kaya nang maaktahan ito ni Dante, agad nitong sinaktan si Conrad dahil walang utang na loob daw ito. Sambit naman ni Conrad na alam niya rin daw kasi na pinagtangkaan nitong halayin ang kanyang asawa dahil sa labis na sama ng loob ni Dante, tumungo ito sa kanyang kwarto para kuhain ang kanyang baril. Kaya sumunod noon hindi nagdalawang isip si Dante at agad nitong binaril ang sariling anak dahil sa isang babae. Saktong nasaksihan naman ni Sol ang nangyaring iyon, kaya sinugod rin nito si Dante at kanyang pinagsasaksak. Kaya ang kinalabasan ng kanilang mga kilos ay humantong sa kamatayan. Subalit ang trahedyang nangyaring iyon ay matagal na palang plano ni Roland at ni Alice mula pa ng umpisa. Kaya ang pagkamatay ni Feli ay siyang naging hudyat sa dalawa upang pagsabungin ang tatlo. Upang sa ganoon lahat ng maiiwang ari-arian ng pamilya ni Roland ay sa kanya lang lahat mapupunta, kasama si Alice na siyang naging ahas sa loob ng tahanan para tuluyang mapa sa kanya si Roland na mas bata at mas madiskarte sa kama. Oras na, pauwi na si Sol. Sunduin mo na ang tatay mo. Ako nang bahala sa kapatid mo. Pakiyaman na namin!